Hoy! Talo si Bingo kay Mateo. Punta tayo sa likuran mga kaprobinsya. Tingnan natin yung ating mga kalabasa doon. I-check natin kung may mga bunga na ba. Tingnan din natin yung ating mga tanim na napier kung ano na resulta. Si Bingo pinakawalan natin. Basta dito lang tayo pumunta, pwede natin siyang pakawalan kasi wala namang ibang tao dito. Pero pag doon sa kabila, doon sa karsada, may mga tao doon na makasalubong natin, hindi pwede. Kailangan siya na nakatali. Mateo! Bingo! 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 Sige. Magpakasaya ka dito kasi wala kang tali. Natakot na yung mga ibang tao dyan na dumaan. Natakot na kay Bingo dahil sa laki niya at malakas tumahol. Ibang iba lang kumpara sa mga native na aso. Kaya po yung kinatatakutan dyan sa kubo. At gusto po natin yan kasi may mga alaga po tayo dyan. Yung kalabasa natin mga kaprobinsya, oh, mukhang puro dahon lang naman, walang bunga siguro yan. Wala tayong nakikita na bulaklak. Lapitan natin para maklaro natin. Dati po, nang pumunta tayo dito, may nakita tayo na bunga ng kalabasa. Uy! Nilusob agad ni Bingo yung kuan. Tanim natin. Bingo! Mukhang napulak na yung mga kuan, mga kaprobinsya, mga bunga sa ating kalabasa. Yan, malaki na mga kaprobinsya, oh. At walang tatsa, walang bakas ng pinukaan ng manok. Mayroon na, may mga bulaklak na dun sa ilalim. Hindi lang natin masyadong makita yung mga bulaklak niya dahil sa kapal ng dahon. Hindi lang tayo pumunta doon sa gitna kasi may mga aso tayo. Basta yung kalabasa na yan, pag malaki na yan, saka tayo maghanap doon sa gitna. Baka may mga kasabay siya na pareha sa kanya kalaki. Yan po, bulaklak yan. Yun. At dito po, may mga maliit. Maraming mga bulaklak na mga kwado. Kakalabas pa lang. Yan, marami. Hindi lang natin napruningan yung ating mga kalabasa dito. Pero marami namang kuan, talbos, oh. Balikan na natin to sa sunod ng mga araw o sa sunod ng mga linggo. Kasi napakabilis lang lumaki sa bunga na nakita natin sa mga nakaraan. Ngayon, medyo malaki na. Ito po. Tandaan natin to, yung bunga na to, sana hindi ito mahulo.
Ang kulit lang sa ating mga aso dito. Oy! Bingo! Nateo! Sumibol na yung mga tanim namin dito na Napier, oh. Hindi pa yan namin nalagyan ng pataba. Yan. Yun po ang kinuha namin na para pang tanim dun sa kabilang area. At yung portion na yan, pwede pa yung mataniman kasi namatay yung iba. Walang lagyo ka iba. Kaya namatay yung ibang kinanim sa panahon ng El Nino. Hindi nakasurvive. So yan po ang update sa ating mga tanim dito mga kaprobinsya, oh. Yung mga Napier natin. Maghintay lang tayo ng mga 2 buwan hanggang 3 at maharvest na natin yan. At yung kalabasa natin dito, may mga bunga na. May nakita ako dito sa ating kalabasa. Tandaan din natin to, yung bunga na to, kasi nasa gilid lang. Yan, oh. Yan. Balikan natin yan sa sunod ng mga linggo. Pag hindi yan mahulog, malaki na yan. Marami mga kaprobinsya. Ganun to, oh. Maraming bunga po yung ating kalabasa. So asahan na natin na hindi sila mahulog or hindi sila mapulak. Akala ko po puro dahon na yung mga kalabasa natin. Yung isa lang ang pinakamalaki na nakita natin. Pero hindi natin alam dun sa gitna. Baka may mga kaparehan niya kalaki. Iiwan ko lang sana dun yung mga aso natin, pero naawa ko kay Bingo. Sa tuwing lalabas ako, magsiiakan sila, magingay. Gusto lang sumama sa atin. Yan po, may bunga din mga kaprobinsya, pero delikado to. Delikado to sa anod. Yan. Yan, oh. Are, minata kung kasi nagdukduk dito ka para mo pisa. Yung aming pan dito, oh. Nilagyan namin ng trapal para hindi tumagos yung tubig sa ilalim. Yung tangke natin, hindi to naka-design para lagayan ng tubig. Bunker po ito para lagyan ng silage. At hindi na po tayo nagawa ng silage, so i-convert namin into Azula pan. Okay. Nilagyan na namin siya ng tubig noong una at saka Azula. Dumami na sana pero tumagos yung tubig sa ilalim. Di ba daw? Niasam ka agad na po ron. Arong gusto ano piran. Takot ka sa checks? Ako ngayon. Ligid ka ha? Pagka gumulong ka pa baba. Okay lang yun. Basta hindi tayo makita ng chip. Eh. Ini-inter. Erag po na ano yung nagbutang tubig daw? Sana po makaksasis tayo dito sa ating ginawa. Yung bunker kinonvert into Azula pan. Yung baka natin na si Doldol, wala nang tali, nginat-ngat niya. Gusto sana natin siya ilipat doon sa kabila, itabi natin siya kay Primer, pero wala siyang tali, mahirap. Kailangan po na bibili pa tayo ng kadina para kadina yung ilagay natin sa kanyang tali para hindi niya maatngat. Para makapunta tayo ng Dumaguete, maghanap tayo ng kadina.
para yun po ang itali natin sa kanya. Ay, isa po tayong bakante dito mga kaprobinsya. Ito yung nilagyan kay Pungkong. Yung sa kabila, ito yung nilagyan sa ating dumalagang baka. Pero pinalabas natin sila, yung mga dumalaga natin, kaya walang laman yung isa ngayon. Pero mamaya pag magpapakain na kami sa kanila, ipasok naman natin sila. Si Marimar, oh. Maringmar. Si Pacbones, siya yung pinakamatapang dito ngayon. Nanipa. Nanuwag. Hindi siya katulad kay Marimar na sanay na sanay sa tao. Pwede pa rin sakyan. Bones. At yung dumalaga natin. May tanim tayo dito na avocado mga kaprobinsya. 5 po sana yung tanim natin, pero 3 yung nabuhay. Yung isa dito hindi ko nakita noong una, na kinapitan na pala siya ng mga baging. Yung isa nadaganan siya ng sanga ng Gemelina, kinuha natin yung sanga. Pero yung isa dito hindi natin nakita. So ang gagawin natin, putulin natin yung mga baging, pati yung mga madagwa na nasa paligid niya, putulin din natin para makabuloy yung pagtubo niya. Naputol natin yung madagwa sa gilid, at yung kahoy na yan, yung Gemelina, ipaputol natin yan para makapunta dito yung kumpare natin na may chinso, habang maliit pa yung mga avocado. Pwede na yan gawing kuan, haligi or poste. Napagod tayo mga kaprobinsya. Oh, kayo nang bahala dyan. Palabasin natin ating mga kambing. Sinadya ko po nasa labas natin ilagay yung madagwa para lumabas sila. At good news po mga kaprobinsya, magaling na po yung mga orps. Yung mga orp nila, yung mga sugat nila sa bibig, magaling na po. Ay, may isa oh.
Sangit yung liig niya. Kaya ka pumunta dyan. Hindi na siya marunong lumabas. Parang kumunti yung mga kabi natin, oh. Kasi yung mga inahan natin na may anak, ilagay natin sa kulungan. Maganda din yung kulay ng mga kaprobinsya. Mga painted na po yung kadalasan. Painted po ang tawag dyan, oh. Yung ganyan kulay. Yung kambing natin na kapon, yan po ang napuruhan sa orc. Siya po yung unang tinamaan. Pero ngayon okay na. Yan po ang isa sa mga good news at yung mga alagang kambing nito. Yung kambing na yan, oh, nakasahan na yan mga kaprobinsya. At yung nakasta, yung buwer natin. May nakasahan din dito si George. Yung black kid natin na may sungay. Upgraded yun. At yung isa yung anak ni Dayan. Sana mabuntis po siya. Yung kambing na yan mga kaprobinsyo para buntis. Hindi na namin alam kung may buntis at yung mga kambing dito na lumalaga. Kasi pinalabas natin yung ating lalaki na kambing sa mga nakaraang araw o sa mga nakaraang buwan. So pag may makasahan sa kanila, hindi na natin na-monitor. Parang malaki yung tiyan niya. Yung mga inahin natin na may anak, nasa kulungan silang lahat. Buti na lang hindi lumala ng husto yung mga sakit sa ating kambing na orc. Kasi nagkakamatay yan pag mapuruhan, magkaroon ng sugat yung mga bibig, magkaroon ng sugat yung mga didi nila, pati yung ari magkaroon ng sugat, tapos mawala na sila ng ganang kumain hanggang mamatay. Buti na lang hindi nangyari sa ating mga kambing. Yung inatake sa ganyan sakit yung mga part ng kambing na walang balahibo or mga malalambot, katulad ng labi, yung ari, yung didi. Yan po ang kadalasan na atakihin or matamaan sa parte ng kanilang katawan. May isa tayong kambing na lalaki, hinawalay natin dun sa labas, dun natin nilagay sa lagayan ng bubo. Hindi pa siya naka-adjust, palagi pa siyang umiiyak. Ito po mga kaprobinsya, oh. Nagkasahan na rin yan. Mukhang si Jules yung nagkasa dyan. At yung tiyan niya medyo malaki na. So buntis na yan. So siya po yung kanuunahan na nakasahan ni George. Mga 2 buwan na siguro mula sa pagkasa yung mga lumalaga natin dito. Isa, 2, 3 or 4. Saan kaya sila pupunta?
Ubos agad yung dahon ng ating reregwa, oh, nadala. Kahit nahirapan tayo sa pagdala, pero okay lang. Basta kainin lang ng ating mga alaga. Hindi na sayang. 11 po yung mga maliliit natin na kambing dyan. Sana po mabuhay silang lahat. Kasi yung mga natin na yan, kailangan ng gatas. Pero nagsimula na silang kumain ng feeds. Pero iba lang mga kaprobinsya, kahit pakainin ka ng feeds kung kulang sa gatas. Yung dalawa, oh, klarong klaro na nabuntis yung dalawa, yung blackhead at saka brownhead. Bumalik sa loob yung isa, sumunod yung isa. Hindi po tayo mahirapan sa kanila pag papasukin natin sila sa bakod. Pusa lang silang pumasok sa bakod nila. Yung dalawa, ano na, yung dalawang buntis. Masaya sila una nakalabas sa kuan bakod nila. Bumalik naman sila, oh. Parang naglalaro lang sila. Ang problema, may dalawa doon nakapasok sa bakod ng ating mga pabo. At hindi nila alam kung saan sila dumaan. Tatlo pala, apat yung pumasok doon. Yung mga kambing natin na pumasok dito. Shhh. Grabe kumasa yung pabo natin, oh. Isang babae, maraming lalaki yung kumasta. Marami po tayong tandang na pabo ngayon dito, oh. Mukhang huminto po sa pag-itlog yung ating mga alaga dito na pabo. Kasi sa mga nakaraang linggo po or buwan, tinipid natin sila sa pagkain. Basta itipid natin sa pagkain yung mga alaga natin, tumigil sila sa pag-itlog. Marami tayong tandang. Kawawa yung babae pag pasa ng pabo, bakapakan nila, tapos pagtulungan pa nila sa pagkasta. Mukhang nasa 12 yung mga pabo natin na tandak.
Wala na po tayong itlog na nakita oh. Ganun talaga yung mangyari basta tipirin natin sila sa pagkain. Tinipid po sa ating kasama dito. Hindi niya alam na marami na yung alaga natin. Kasi noong una, kakaunti lang yung pinakain niya. Tapos nandadagan ng pato. At ganun pa rin hindi niya inadjust yung pagkain. Nang nakita natin na mukhang hindi na po nangitlog yung mga pabo natin at saka pato. So sinabihan ko sila na dagdagan yung pagkain. Busugin sila para nangitlog naman sila ng marami. Pero may naglilim tayo dyan oh, na pabo at ang mga sisyo ta dito. Pag mapagkawala natin to yung mga sisyo na yan, marami naman yung ating mga pabo dito. So kailangan natin na magbawas ng pabo. Sa sunod na buwan magkakay tayo ng pabo, yung kandang. Isa sa mga dahilan din kung bakit hindi tumubo yung mga damo dito sa labas ng ating bakod, dahil kinain ng ating mga gansa, pabo. Yung gansa, yun po ang pinakamalakas kumain ng damo. Pati yung pabo. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung ulam namin. Oh, baboy. Saka bihon, ay kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. 4 lang kami dito ngayon, oh. Umuwi yung mga kasama namin. Busy. Busy sa kusina. Si Jumbo na hire na tagaluto. Si Breeding, parang ganun din siguro. Kata, gimana dong? Tahimik yung mga kasama natin, oh. Kumusta ang chicks na to, dong? Kasi mungkin mas Wala di angat ibabaw? Wala na yun, nakag na, muna balik juga daw. aku subok sa alimitin ko mo lagi. Kahanong no? Ano sa bandong gabi? Hello, I love. Kumusta ang study lab? Sabihin ko ng gabi. Ayun. Relax guys yang gerakan. Yan lang muna mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya, at maraming salamat po sa palagi nyo pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa ibang bansa na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Ronnie Bilbao from British Columbia, Canada. Shoutout kay Willie Alvarez from Batangas. Greetings from Elsie Alvarez. Shoutout kay Genevieve Remulia from Cerritos, California. Shoutout kay Reniboy Hakusalim and Hakusalim family from Iloilo City. Shoutout kay Nino Libre
At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa inyo lahat at maraming salamat po.